Ang Rocks Pirates ay ang maalamat na grupo ng pirata na naglayag 38 years ago kasabay ng paglalayag ng hari ng mga pirata na si Goldie Roger. Pinamumunuan ito ng kinikilalang pinakamapanganib na pirata sa panahon nila na si Rax de Sebec. Katulad ng kanilang kapitan, ang mga founding members ng Rocks Pirates ay nagtataglay ng pambihirang kakayahan na pinili pa mismo ni Rax at pinawerasang pasalihin sa kanyang grupo sa pamamagitan ng Davy Back Fight. Plano ni Rax na bumuo ng isang malakas na grupo na sapat para masakop nila ang Fulaled o ang Hachinosu. Nagtagumpay ang Rax sa layuning ito, kaya nakuha din nila ang atensyon ng iba pang malalakas na personalidad sa mundo. At nagkusa ang mga itong sumali sa grupo dahil sa paghahangad ng kayamanan at kasikatang makukuha sa grupo. Ang pagkakaroon ng Rax ng iba't ibang klase ng mga miyembro mula sa mga pirata, kriminal, mga bayolenteng individual at masasamang tao ay nagdulot sa madalas na pagpapatayan ng mga miyembro nito. Bagay na batid ni Rax kaya alam nila na bigla na lamang sasabog at mawawasak ang kanilang grupo. Ganun pa man, kahit hindi magkakasundo, walang duda na ang Rocks Pirates ay naging pinakamalakas na pirate crew sa kanilang panahon dahil sa mga makapangyarihan nilang miyembro. Sa video na ito, idol, ipapakilala ko sa inyo ang 15 pangunahing miyembro ng Rocks Pirates, kung ano ang kontribusyon nila sa grupo at kung gaano sila kalakas. Tiyak na bibilib kayo sa bawat isang miyembro nito, kaya tapusin nyo ang video para malaman nyo kung bakit nga ba naging tanyag sa buong karagatan ang Rocks Pirates. Number 1. Shiki. Si Shiki mga idol ay isang pirata at yakuza, 50 taon na nakakalipas bago siya masali sa Rocks Pirates matapos niyang matalo sa Davy Back Fight. Katulad ng karamihan sa miyembro ng grupo, wala masyadong pakialam si Shiki sa kanyang mga kasamahan at sa kanilang kapitan. Sinabi niya pa nga na walang malulungkot sa kanila kahit mamatay pa si Rax. Ang kawalan ni Shiki ng pagpapahalaga sa kanyang mga kasamahan ang maaaring rason kung bakit kahit noong nagkakawatak-watak na ang kanilang grupo, agad siyang nakamove on para makabuo ng sarili niyang crew na tinawag niyang Golden Lion Pirates. Hindi lamang isang simpleng grupo ito mga idol, sapagkat ang Golden Lion Pirates ay isang pirate fleet na binuo ng hindi bababa sa 51 na division. Pinakamalaki ito sa kanyang panahon kung saan naghahari na si Goldie Roger. Ang pagkakaroon ng ganito kalaking hukbo mga idol ay naging posible dahil sa lakas at reputasyon na din ni Shiki. Sapagkat sa kanyang henerasyon, kinilala ang kapitan bilang isang alamat na kasing lakas ng kapwa niya miyembro noon ng Rocks Pirates na si Edward Newgate, ang mga miyembro ng Marines na si Monkey D. Garp at Sengoku, at syempre ang hari ng mga pirata na si Goldie Roger. Hinamo noon ni Shiki kasama ang kanyang napakalaking hukbo si Goldie Roger sa isang laban. Malaki sana ang bentahe ni Shiki dito, pero minalas siya dahil dumating ang isang bagyong nagpalubog sa halos kalahati ng kanyang pirate fleet. Sunod dito mga idol, hinamon din noon ni Shiki ang buong hukbo ng Marine sa Marineford, pero malas niya ulit dahil saktong nasa lugar si Garp at Sengoku. Ang 1 versus 2 na labang ito mga idol ay nagwasak sa kalahati ng Marineford bago nila matalo si Shiki at may kulong sa level 6 ng Impel Down. Kung akala nyo ay tapos na, nagkakamali kayo dahil kahit ang maximum security prison ng world government ay nagawang matakasan ni Shiki matapos niyang putulin ng kanyang binti na kinadinahan ng Sea Stones. Ang pambihirang pangyayari na ito mga idol ang nagpakilala kay Shiki bilang kauna-unahang tao na nagawang makatakas mula sa Impel Down. Bagamat wala ng mga binti, madaling naka-adjust si Shiki gamit ang Fua-Fua Nomi na nakakatulong sa kanya para makalutang o makalipad sa himpapawid. Ang kakayahang ito ang nagbigay ng bansag sa pirata bilang flying pirate at tumulong sa kanya para ipagpatuloy ang kanyang naudlot na plano bilang isang pirata. Number 2. Kyo. Si Kyo ay isa noong mobster o kriminal bago siya maging isang pirata. Tinatawag siya sa alias na Silver Axe dahil sa malaking palakol na palagi niyang dala sa kanyang likuran. Hindi kagaya ng ibang miyembro ng Rocks Pirates na napabilang sa grupo matapos matalo sa Davy Back Fight, naging parte ng samahan si Kyo dahil nagtungo mismo siya sa isla ng Hachinosu para kusang sumali. Iniwasan agad siya ng maraming pirata sa isla dahil sa kanyang reputasyon. Hindi naging malinaw mga idol kung anong klaseng krimen ang ginawa ng Kyo para katakutan siya ng maraming pirata. Pero ayon sa kwento, siya ang karibal ng isa pang miyembro ng Rocks na si Shiki. Kagaya ng paliwanag ko kanina, sobrang lakas na pirata si Shiki at kung si Kyo ay kinikilala bilang karibal nito, kapani-paniwalang isipin na isa ding malakas o makapangyarihang pirata si Kyo. Number 3. Gloriosa. Si Gloriosa mga idol ay nakilala natin sa kwento bilang Elder Nayon.
Dati niyang pinamumunuan ng Kuja Pirates bilang Empress ng Amazon Lily, pero sa ngayon nagsisilbi na lamang siyang advisor ng dating Chichibukai at kasalukuyang Empress na si Boa Hancock. Si Gloriosa mga idol ang nag-alaga kanila Boa matapos makatakas sa mga magkakapatid sa pang-aalipin ng Celestial Dragons. Sa kabila ng tulong ng babae, tinatawag siya ni Boa bilang traidor dahil sa pag-iwan nito sa kanyang responsibilidad bilang pinuno ng isla noon. Sinabi ni Gloriosa mga idol na umalis siya sa Amazon Lily matapos niyang mahawa ng isang virus na tinatawag na love sickness. Ito yung sakit na nakukuha ng mga Empress ng Kuja kapag nangangati na ang kanilang mga kipay at siguradong papatay sa kanila kung hindi nila maaagapan. Ang tanging solusyon lamang sa love sickness ay ang pagtanggap ng kanilang nararamdaman at paghabol sa kanilang minamahal. Kung si Boa mga idol ay natamaan ng love sickness dahil kay Luffy, si Gloriosa naman ay lumandi dahil sa nag-iisang hari ng mga piratang si Goldie Roger. Ipinagtatapat ni Gloriosa ang pagmamahal niya kay Roger, pero ang napupusuan ng pirata ay ang sunod na Empress ng Amazon Lily na si Shaki. Kaya siguro noong umalis si Gloriosa sa Amazon Lily, hindi siya nakasakay sa barko ng Roger Pirates. Bagkus, sumali siya sa isa pang malakas na grupo at karibal ni Roger sa karagatan. Ito nga ang Rocks Pirates. Maaaring ito ang naisip ng Gloriosang paraan upang masundan si Roger. Ang Rocks Pirates mga idol ay grupo ng mga piratang binubuo ng mga miyembrong karamihan ay halangang kaluluwa. Kaya ang pananatili ni Gloriosa na buhay habang kabilang siya sa grupo at napapaligiran ng mga masasamang tao ay isang testamento na malakas siyang pirata. Number 4. Captain John. Una nating nakita si Captain John bilang isa sa mga General Zombie ng Thriller Bark, pagkatapos ay nalaman na lamang natin na miyembro din pala siya ng Rocks Pirates. Hindi ito nakakagulat mga idol dahil hindi siya magiging isang General Zombie kung hindi siya malakas, at hindi din siya magkakaroon ng napakaraming kayamanan kung wala siyang kakayahan bilang isang pirata. Ang kayamanan ni Captain John ay kanyang kinolekta at binuo matapos madisband ang Rocks Pirates. Pero dahil sa kanyang pagiging sakim at gahaman, itinago niya ang lahat ng kayamanan at hindi hinatian ng kanyang mga miyembro. Nagdulot ito upang traidorin din siya ng kanyang bagong pirate crew, pagtulungan at paslangin sa pamamagitan ng pagsaksak ng maraming beses sa kanyang puso. Isinama ni Captain John sa kanyang kamatayan ang lokasyon ng kanyang mga kayamanan. Kaya kahit maraming taon na ang lumipas, hinahanap pa din ito ng maraming pirata at naging bahagi ng iba't ibang kwento sa karagatan. Isa sa mga pirata na sumubok na hanapin ito ay si Buggy. Sinubukan niyang hukayin ito sa iba't ibang kuweba pero bigo siyang matagpuan dahil wala siyang kahit na anong impormasyon ukol sa kayamanan. Hanggang sa makita niya ang armband ni Captain John sa braso ni Luffy. Ang accessory na ito ay isang treasure marker na nagtuturo sa lokasyon ng kayamanan ng pirata. Kaya grabe ang pasasalamat ni Buggy noong kusang loob itong ibinigay ni Luffy sa kanya kapalit ng tulong niya sa Impel Down. Kung totoo ang mga teorya na nahanap ni Buggy ang kayamanan ni Captain John sa tulong ng armband at ginamit niya ito upang itatag ang Buggy's delivery, dapat niyang pasalamatan si Captain John dahil hindi niya mabubuo ang Cross Guild at magiging isa sa 4 na Yonko kung hindi dahil sa kayamanan ng kapitan. Number 5. Kaido. Bata pa lamang alam na natin na napakalakas ni Kaido. Nagsilbi siya bilang pinakamalakas na sundalo ng Vodka Kingdom bago siya ibenta ng kaharian sa mga Marines. Nagawa ni Kaido na matakasan ng paulit-ulit ang mga Marines hanggang sa mapadpad siya sa Hachinosu kung saan niya nakasalamuha si Whitebeard at inimbitahan siya nito maging parte ng Rocks Pirates sa edad na 15. Sa grupo niya nakilala si Charlotte Linlin at nagkaroon sila ng relasyon na parang magkapatid. Patunay dito ang pagtulong sa kanya ni Linlin na makuha ang isang makapangyarihang Devil Fruit mula sa mga premyo ng ginanap na native hunting competition ng mga World Nobels. Naagaw ni Linlin ang Uwu-Uwu Nomi Model Seryu at ibinigay ito kay Kaido. Isang kabutihang tinanaw ni Kaido bilang malaking utang na loob kay Linlin. Hindi na nagamit ni Kaido ang kanyang kapangyarihang maging dragon para pagsilbihan ng Rocks Pirates dahil na-disband na agad ang grupo matapos ang God Valley Incident. Pero gamit ang bagong kapangyarihan, si Kaido ang isa sa naging matagumpay na miyembro ng Rocks Pirates. Bagamat ilang beses siyang nahuli ng Marines, bigo naman ang mga itong mapaslang ng tuluyan ng Yonko. Naging daan pa ito para mabuo ni Kaido ang mga unang miyembro ng kanyang sariling grupo. Sa loob ng halos 3 henerasyon, si Kaido ang nagsilbing tunay na hari ng Wano dahil nagagawa niya ang kahit na anong kanyang naisin. Kabilang dito ang paggawa ng mga factories ng armas para sa kanyang mga tauhan. Nakabuo din si Kaido ng napakalaking hukbo na kinabibilangan ng 20,000 sundalo. Kung isasama pa natin ang 5,000 ninja at 5,000 samurai na pumanig kay Kaido matapos nitong paslangin si Orochi,
Meron ng pirata na hukbong binubuo ng 30,000 mga sundalo. Higit sa lahat mga idol, sa loob lamang din ng 30 taon simula noong magkawatak-watak ang Rocks Pirates, si Kaido ay naging isa sa 4 na Yonko na kinatatakutan ng marami dahil sa kanyang alias bilang strongest creature in the world. Number 6. Don Marlon. Isang gangster si Don Marlon mga idol na nagmula sa West Blue, ang karagatan kung saan naghahari ang mga pinuno ng underworld kagaya ng 5 families of the West o ang 5 malalaking pamilya ng mga mafia. Bale, kung si Marlon ay tinatawag na Don, nakagayak na katulad ni Capone Beji at galing sa West Blue, pwedeng si Don Marlon ay isa ding mafia boss sa karagatang ito, kaya nakuha niya ang atensyon ng kapwa niya taga West Blue na si Rax. Natalo si Don Marlon sa Davey Back fight, nagresulta para maging miyembro siya ng Rocks Pirates. Hindi na masyadong napakita kung anong kaya niyang gawin dahil isa siya sa mga unang miyembrong nalaga sa grupo. Nangyari ito noong siya ang nakatokang magbantay sa isla. May kung sinong pumatay kay Don Marlon at sa iba pang tagapagbantay para makidnap nila si Shaki. Ang pagkabigo ni Don Marlon na maprotektahan ng babae ang naging rason para masama si Shaki sa mga premyo sa native hunting competition sa God Valley at magtungo ang Rocks Pirates sa isla. Aksyong nagresulta sa pagkasira ng grupo. Number 7. Buckingham Stussy. Ang isa pang babaeng miyembro ng Rocks Pirates ay si Buckingham Stussy mga idol. Naging miyembro siya ng Rocks Pirates matapos niya ding matalo sa Davey Back fight. Ibig sabihin, hindi siya katulad ng ibang mga miyembro na sumali sa grupo matapos sumikat ng Rocks Pirates. May kakayahan talaga si Stussy na nagustuhan ni Rax. Nakasama ni Stussy si Edward Newgate sa grupo at palagi niyang ipinapakita na patay siya sa puting bigote ni Newgate. Pero sa kabila nito, palagi din siyang binabara o nire-reject ng pirata. Noong nabuwag ang Rocks Pirates, sumali si Stussy sa MADS o isang research institute na pinamumunuan ni Vegapunk. Naging saling pusa lamang si Stussy sa organization at wala naman daw siyang naging ambag. Maliban na lang sa pagiging kauna-unahang modelo ng grupo para maging clone. Nagtagumpay ang MADS sa eksperimentasyon at nabuo nila ang CP0 agent na si Stussy. Bali alam natin mga idol na ang mga clones ay nagagaya din ng characteristics at skills ng taong pinagmulan ng kanilang lineage factor. Ibig sabihin, kung si Stussy ay nagagawang makagamit ng Rokushiki, maaaring kaya din makagamit nito si Buckingham Stussy kung nagsanay siya o may mga kakayahan siyang higit pa sa fighting style na ito. Makalipas ang humigit kumulang 4 na dekada matapos maging miyembro ng Rocks Pirates at ng MADS, tinawag na ngayon si Buckingham Stussy bilang Miss Buckin at ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang lover ng Yonko na si Whitebeard. Ipinakilala din ni Miss Buckin ang dating Shichibukay na si Edward Weevil o Whitebeard Jr. bilang anak ni Whitebeard. Malalaman natin kung totoo ito sa takdang panahon. Number 8. Ochoku. Si Ochoku o kilala din natin sa pangalang Wangzi ay isa sa mga mukhang hindi mapapagkatiwala ang miyembro ng Rocks Pirates. Base yan sa dila niya na parang sa ahas at sa itim na lip tint na gamit niya sa nguso niya. Medyo napatunayan na hindi nga mapapagkatiwalaan si Ochoku mga idol dahil noong chapter kung kailan dinukot si Shaki, nag-aalala ang lahat para sa kanilang kasamahan habang si Ochoku naman ay nakuha pang magbilang ng pera. Sa laping, maaaring nakuha niya dahil sa pagbebenta niya ng impormasyon para makidnap si Shaki. Hindi din sumama si Ochoku sa kanyang grupo noong nagtungo ang Rocks Pirates sa God Valley para iligtas si Shaki. Naiwan ang pirata sa Hachinosu at hindi niya nasaksihan ang pagkamatay ng kanyang kapitan. Noong nabuwag ang Rocks Pirates, si Ochoku ang namuno sa Hachinosu pero makalipas ang maraming taon, kinalaban siya ng anak ng kanyang kapitan na si Marshall DeTeach at naagaw ng pirata ang pamumuno sa isla. Tinawag ang pangyayaring ito bilang Rocky Port Incident. Number 9. Charlotte Linlin. Sumali si Linlin kasama ang kanyang alalay na si Strusen sa Rocks Pirates noong 24 na taong gulang pa lamang siya. Matatandaan mga idol na unang beses nanganak si Linlin sa edad na 18 years old at taon-taon siya nagpapabembang sa kung kani-kaninong lalaki para taon-taon din siyang magkaanak. Rason ito kaya tinawag siya na Pakarat. Joke lang, tinawag siyang Big Mom. Nangangahulugan din na noong sumali siya sa Rocks Pirates, anak na ni Big Mom sila Perospero, Kompote, Katakuri, Daifuku, Oven at Mondi. Kaya nakikita natin siya kasama ang kanyang mga anak sa Hachinosu. Si Big Mom mga idol, ang isa sa pinakamalakas na miyembro ng Rocks Pirates. Dulot ito ng kanyang pambihirang laki, kakayahan bilang pirata at pagkakaroon ng Devil Fruit simula noong bata pa lamang siya. Ito ang Sorosoro no Mi
o soul fruit na nagbibigay ng kapangyarihan sa babae na manipulahin ang kaluluwa ng tao para bawasan ang kanilang lifespan o di kaya ay gamitin ng kaluluwa ng ibang tao para ilagay sa iba't ibang bagay at bigyan ito ng buhay. Bukod sa kanyang kapangyarihan, maaasahan din sa Rock Pirates ang malawak na koneksyon at network ni Big Mom dahil sa kanya ipinagkatiwala ang paghahanap sa Galila o ang maalamat na grupo ng mga Frozen Giants. Higit sa lahat mga idol, kahit ding grupo ng mga masasamang tao ang Rock Pirates, nagpakita si Big Mom ng pagpapahalaga sa isa niyang kapwa-miyembro na si Kaido. Hindi ako sigurado kung gusto nilang matikman ng matigas at mahabang sandata ni Kaido para magkaanak din siya dito. Pero nagkaroon ng magandang relasyon ng dalawa na tumagal kahit nabuwag na ang Rock Pirates. Matapos ang pagkadisband ng grupo, itinuloy ni Big Mom ang kanyang pangarap na bumuo ng isang nasyon kung saan pwedeng manirahan ng masaya ang iba't ibang lahi ng mundo. Naisakto pa rin ito kahit papaano ni Big Mom dahil nagkaroon siya ng anak na may iba't ibang breed. Meron siyang anak na may lahi ng mga fishmen at merfolk. Meron siyang anak mula sa mga dwarves. Meron siyang anak na may lahing crocodile at maraming iba pa. Bukod dito, nabuo niya din ang Totoland, ang grupo ng mga islang pinamumunuan ng kanyang mga anak at tinitirhan ng iba't ibang lahi sa mundo. Bawat isla ng Totoland ay may mga theme na base sa pagkain. Andiyan ang Nuts Island, ang Cacao Island, ang Cheese Island at marami pang iba. Ang dami ng anak, laki ng teritoryo at lawak ng impluwensya ni Big Mom mga idol ang ilan sa maraming rason kung bakit siya naging Yonko at kinikilalang pinakamalakas na babaeng pirata sa mundo. Number 10. Struzan. Kung nasaan si Big Mom, nandoon din si Struzan mga idol. Kaya noong sumali ang babaeng pirata sa Rock Pirates, kasama din dito ang chef. Malaki ang pwedeng naging kontribusyon ni Struzan sa grupo, lalo na ang pagpapakain sa libu-libong piratang sumusunod kay Rox. Si Struzan ang nakakuha ng Kuk Nomi. Ito ang devil fruit na nagpapahintulot sa kanyang gawing pagkain ng kahit na anong mga bagay kahit hindi niya ito niluluto. Kung kaya ni Struzan na pakainin si Big Mom araw-araw sa loob ng mahabang panahon, siguradong kaya niya ding suportahan ng buong Rock Pirates. Bukod sa pagluluto, magaling din sa paggamit ng espada si Struzan, kaya malakas ang loob niyang sumama sa Rock Pirates noong nagtungo ang mga ito sa God Valley para iligtas si Shaki. Ito na ang huling misyon ng grupo ng sama-sama, pero kahit wala na ang Rock Pirates, hindi iniwan ni Struzan si Big Mom ng mag-isa. Sinamahan niya ito hanggang ngayon at hanggang sa maabot ni Big Mom ang kanyang mga pangarap. Number 11. Ganzui. Hindi katulad ng ibang miyembro na nagsimula bilang pirata, si Ganzui ay isang smuggler. Ibig sabihin, sanay siyang magbenta o mag-transport ng mga illegal na kargamento nang hindi nalalaman o nahuhuli ng world government. Ang kakayahang ito ang maaaring ginamit ng Rock Pirates para maibenta ang napakaraming ginto na meron ng Hachinosu, pati na din ang mga kayamanang nanakaw nila mula sa mga bilanggong na nirahan sa isla noon. Bukod sa pagiging smuggler, maaasahan din ang lakas ni Ganzui sa tuwing nagnanakaw ang Rock Pirates sa iba't ibang isla sapagkat madali lamang sa kanyang bumuhat ng malaking sako ng ginto at ilagay ito sa kanyang likuran habang tumatakbo. Kasama si Ganzui sa mga miyembro ng Rock Pirates na umatake sa God Valley para iligtas si Shaki. Hindi pa natin alam sa ngayon mga idol ang kinahinat ni Ganzui, kung napaslang ba siya o kung nakataka sila sa isla. Pero sigurado ako na hindi katulad ng ibang miyembro, si Ganzui ay patay na sa kasalukuyan. Patunay dito ang pagiging kabilang niya sa mga general zombies ni Gecko Moria. Suot pa din ni Ganzui ang kanyang malaki at makapal na baluti kahit zombie na siya. Kaya maaaring napatay siya sa pakikipaglaban o isinama niya ang kanyang armor hanggang sa hukay. Number 12. Gilbastar. Si Gilbastar mga idol ay isa sa mga pangunahing karakter sa one-shot manga ni Oda na pinamagatan niyang Wanted. Sa kwentong ito, gumagamit siya ng pistol sa pakikipaglaban at sobrang eksperto sa paggamit ng baril. Ang kakayahang ito pa din na makikita natin kay Gil noong isinama siya ng may akda sa One Piece at sa mga piratang kabilang sa Rock Pirates. Pero ang pagkakaiba, noong ipinakita si Gil sa kwento, meron na siyang 4 na mga kamay. Maaaring resulta ito ng devil fruit mga idol o di kaya naman ay resulta ito ng isang eksperimentasyon. Sapagkat noong ipinakita din si Gil sa Thriller Bark Arc, ang kanyang 2 kamay ay nakakapit pa din sa kanyang tagiliran kahit patay na siya o isa ng general zombie. Number 13. Barbel. Karamihan sa malalakas na pirate crew ng One Piece ay mayroong miyembrong fishman. Sa Rock Pirates, si Barbel ang fishman ng grupo.
Isa siyang catfish fishman o taong hito kaya mukha talaga siyang matinik sa pakikipaglaban. Noong napag-usapan ng mga miyembro ng Rax Pirates ang plano nilang hanapin ang Galila, nagkomento si Barbel na kahit mahanap nila ang mga frozen giants na ito, wala silang kakayahang makontrol ang mga higante. Nagpapakita ito na may kaalaman si Barbel pagdating sa mga frozen giants. Wala pa tayong impormasyon mga idol kung nasaan na si Barbel matapos magkawatak-watak ang Rax Pirates. Siya lang ang isa sa mga pangunahing miyembro ng Rax na wala pa tayong alam sa kinahinatnan. Number 14. Edward Newgate. Si Newgate o Whitebird mga idol ang isa sa pinakamalakas o maaaring pangalawa sa pinakamalakas sa Rax Pirates sunod sa kanyang kapitan na si Rax. Ang lakas na ito ay nagmula sa kanyang karanasan bilang pirata na nagsimula noong bata pa siya at sa kanyang tinataglay na devil fruit, ang Gura Gura Nomi, ang sinumpang prutas na sinasabing kayang wasakin ng buong mundo. Sa kabila ng mga kakayahang ito, natalo pa din si Whitebird kay Rax sa Davy Back fight kaya napasali siya sa Rax Pirates. Hindi masyadong kasundo ni Whitebird ang kanyang kapitan. Minsan pa nga ay pinapamukha niya dito na hindi niya itinuturing ang kanyang sarili na tauhan ni Rax sapagkat ang tingin niya sa kapitan ay siraulo. Ganun pa man, palaging kasama si Whitebird sa mga misyon ng grupo at isa siya sa mga malalakas sa piratang nakigulo sa God Valley. Ang pagpunta ni Whitebird sa God Valley mga idol ay tumulong sa kapalaran upang mailigtas ang sundalo noon ng Marines na si Monkey D. Dragon habang bitbit nito ang kambal ni si Shanks. Kung hindi dahil kay Whitebeard, hindi na sana mabubuo ang ating bida na si Luffy at maaaring nakuha na din ng Holy Knight si Shanks. Nagwakas ang kwento ng Rax Pirates sa God Valley pero hindi ang kwento ni Whitebeard dahil pagkalipas lamang ng 8 taon, nakabuo na din si Whitebeard ng sarili niyang pirate crew at pinangalanan niya itong Whitebird Pirates. Sa grupong ito sumali ang batang si Marshall D. Teach. Hindi alam ni Whitebird na anak ito ng dati niyang kapitan at lalong hindi niya alam na ang batang ito ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Si Whitebeard ang masasabi kong pinakamatagumpay na miyembro ng Rax Pirates. Nagkaroon lamang naman si Whitebeard ng isang malaking pirate fleet na binubuo ng 16 na division na mayroong tig-100 miyembro. Bukod pa dyan, ang hukbong pinamumunuan ng mga subordinate captains ng Whitebird Pirates. Naging yonko din si Whitebeard at siya ang may pinakamalaking bounty sa lahat ng naging yonko. Higit sa lahat, dahil sa lawak ng impluensya, dami ng teritoryo at tindi ng kapangyarihan ni Whitebeard, kinilala siya bilang pinakamalakas na tao sa mundo. Number 15. Rax de Sebec. Si David D. Rax o Rax de Sebec ay ang bumuo sa maalamat na Rax Pirates. Bilang kapitan, ang desisyon niya at ang mga kagustuhan niya ang pinakasinusunod ng grupo pero hindi ito nangangahulugan na nirerespeto siya ng kanyang mga tauhan bilang kanilang kapitan. Sa katunayan nga, walang pakailam sa kanya ang mga miyembro ng Rax Pirates. Ganon din naman si Rax sa kanila. Walang pakailam ang pirata kahit madalas na nagtatalo o nagpapatayan ng mga miyembro ng kanyang grupo dahil hindi din naman sila ganon kahalaga para kay Rax. Ayos lamang din sa kanya kahit umalis ang kanyang mga tauhan kung hindi gusto ng mga ito ang kanyang mga plano at hindi din marunong magpigil si Rax sa pag-atake o pagbabanta sa mga miyembro ng kanyang grupo kung may ginawa ang mga itong hindi nagustuhan ni Rax. Sa kabila ng hindi pagkakasundo-sundo, naging napakalakas na grupo pa din ng Rax Pirates dahil bukod sa bigatin ng mga miyembro ng grupo, sobrang napakalakas ng kanilang kapitang si Rax de Sebec. Pinapatunayan ito nung nagawa ni Rax na makapaslang ng isang Marine Admiral. Ibig sabihin mga idol, parang pumatay si Rax ng mga kasing level nila Akainu o Kizaru. Bukod doon, winasak din ni Rax ang dambuhalang Gates of Justice, pangyayaring mahirap paniwalaan. At higit sa lahat, napasok din ni Rax ang Room of Flowers kung saan palagi tumatambay ang tunay na pinuno ng world government na si Imu. Si Rax ay isa lamang sa iilang taong nakakita sa pagmumukha ng nilalang at nagawang makatakas ng buhay sa Marijoa. Ang walang kapantay na lakas din ni Rax mga idol ang tumulong sa kanya para matalo sa Davy Back fight ang napakaraming malalakas na pirata kagaya ni Whitebeard, Shiki at Big Mom. Nakipagsagupaan din siya ng maraming beses sa hari ng Elbaf na si King Harald. Walang nagwawagi o hindi natatapos ang kanilang duelo pero sa bawat labang ito, hindi man lamang napipinsala si Rax. At ang pinakamatindi sa lahat ng mga patunay kung gaano kalakas si Rax ay ang pagtutulungan ng Vice Admiral na si Garp at ang magiging hari pa lamang ng pirata noon na si Goldie Roger para lamang mapatay si Rax sa God Valley.
Ang naging kinahinatnan ni Rax sa God Valley ang sinasabing naging wakas na din ng kanyang grupo at ng kanyang panahong tinawag bilang Era of Rax. Ganun pa man, madami pa mga idol ang pwedeng mangyari dahil si Rax na mismo ang nagsabi kay Imu na babalik siya. Kung magkakatotoo pa ito ngayong patay na siya ay hindi pa natin alam. Pero kung mangyari magpakita muli si Rax, tiyak na tutuparin din niya ang isa niya pang pangarap. Ito ang wasakan ng world government, pamunuan ng lahat ng mga pirata at maging hari ng buong mundo. Ito po ang aking paliwanag sa 15 miyembro ng Rax Pirates. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE. Hanggang sa muli!